Welcome to Pinas Today at may weather update po tayo ngayon, August 28, 2023, alas 10:30 ng gabi. As of 4 p.m., nasa 260 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan at may nakataas na wind signal number 1 sa Batanes, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands at eastern portion ng Isabela. Ang bagyong Goring ay inaasahang maglandfall sa Miyerkules sa Batanes area. Lalabas ito sa Philippine area sa araw ng Huwebes patungong bansa ng Taiwan. Ayon sa Pag-asa, kahit hindi nakataas ang tropical cyclone wind signal sa Ilocos Sur, nandoon pa rin po ang banta ng pag-ulan sa lugar dala ng bagyong Goring. Isang bahay po ang gumuho at inanod ng baha sa Narvacan, Ilocos Sur noong August 26, 2023 dahil sa malakas na pag-ulan. Nakalikas naman po ang mga nakatira sa bahay bago ito gumuho. Samantala sa Bataan naman, aabot sa 18 individual ang naapektuhan at 2 rito ang naulat na nasugatan. Bunsod sa walang tigil na pag-ulan na dala ng Super Typhoon Goring, umabot sa 10 pamilya ang apektado sa Bataan sa pagguho ng lupa sa bahagi ng Barangay Daan Pare, Orion, Bataan. Nagkaroon naman ng landslide sa bahagi ng Nasugbu Magallanes Road sa Batangas kaninang umaga dahil sa malalakas na pag-ulan dala ng bagyong Goring. Tingnan naman natin ang sinasabing mga nakaparadang bagyo ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa ulat, papalapit sa Japan ang Tropical Storm Damri at bandang Guam naman may isang bagyo na posibleng papasok sa Philippine Area sa susunod na mga araw at tatawagin itong bagyong Hana. Isang maliit na low pressure area naman ang nasa Pacific Ocean at sa ngayon mababa ang chance na magiging bagyo ito. Kaya sa susunod na mga araw, ang mga bagyong Goring at Hana ang magpapalakas ng habagat at magdadala ng mga pag-uulan sa bansa.